Our topic for today, kapatid, ay God's Word, the secret to winning divine favor in life. God's Word, the secret to winning divine favor in life. Kapatid, nasa panghuling sermon na po tayo ng ating tema for this month. And alam ko lahat po tayo ay we're all reminded, no? Na kung paano kumikilos ang Panginoon sa kanyang salita, how powerful God is, how reliable God's Word is. At so umagang ito, allow me to deliver the message of the Lord sa bawat isa sa atin. Now, let me start by saying, we all desire to prosper. Will you agree with me? Amen. Lahat po tayo naglulok ng progress in life. I do believe lahat po. Baka marahil we've been waiting and praying for a breakthrough or for a miracle to happen sa buhay natin. We all want to win in life. And deep inside, whether we admit it or not, we all want favor. But the problem is, sa panahon po natin ngayon, we do not all go to the same source. That's a big problem nowadays. Some go to great effort. Some says, kailangan ng disiplina. Some says, kailangan ng wisdom. Some go to people. Some go to power. And some go into politics. Do not get me wrong. All of these can help you move. But none of them can guarantee lasting favor. It is so sad that most people want favor, but not all of us want the God who gives it. Yun po yung problema no? Kasi kapag pag-uusapan po natin ng Diyos, aray ko parang ang kakibat nito ay meron tong instruction. Meron tong kailangan gawin, may kapalit, parang gano'n ang dating sa atin most of the time. Right? And if favor is what we want, here's the question. Whose favor are we really seeking? Sa panahon ngayon, we seek yung favor ng bosses natin because we want to be promoted, di ba? Some bank on our education, aral ng aral, wala nang time sa Panginoon, di ba? We tend to forget that true favor is never accidental. Kapatid, it's always relational. And the source of that favor, which is God, determines the sustainability of your success. God's Word teaches us that hard work alone cannot guarantee favor. Sabi nila, kayod lang, sige lang. May kanta yan, di ba? Ano yung kanta niyan? At di nyo na alam. Kakantayin ko ba? Ano na? Sige, sample ba? Wag na. Sabi nila, sipag lang. Hayaan mo silang. Ganun pang kantay, no? Some say, kayod lang, aangat ka rin. Pero alam mo, there was one character in the Bible who worked so hard, who fought so hard, who led so hard. Si Saul. But because he disobeyed, God's favor left him. Amen. Yes. Iniwan mo siya no? This shows that no matter how much you try, favor cannot be earned apart from God's heart. Do not get me wrong, effort is necessary. Right. But it is never sufficient. Connections cannot secure God's approval. Sabi nila, may kakilala ka ba? May bagger ka ba?
sikat yan sa Pilipinas no? Kapag may backer ka, pambira, smooth lang transaction. If you know someone who's in the municipality of Antipolo, everything should be as smooth as it is. No? It will be easy. Mga kapatid, God shows no favoritism. His approval is given to those who fear Him, sabi mo ng Bible. And God is not even moved by who you know, but how you walk with Him. Kung paano tayo lumalakad kasama mo ang Panginoon. Side by side. Luck is too fragile to support a life meant to be guided by God. Some say, swertihan lang yan. Swerte-swerte lang. Pero alam niyo po ba, na ang swerte, it's like you building your house on sand. Nagtayo ka ho ng bahay sa mabuhangin na lugar. Marahil magkaroon lang po ng konting sakuna dyan. Malakas na ulan, baka ho tayo rin magka-problema. God wants us to build our lives on obedience and His Word. So that, ang gusto ko ng Panginoon, yung mga steps na ginagawa natin on a daily basis are directed by God. Directed by Him. Our efforts are blessed. Not all efforts po kasi not all success sa life natin ngayon galing po sa Panginoon. Okay? Some say it's politics. Alam mo, dapat kung kanino ka didikit. Palakasan lang yan, pastor. But the scripture is clear. God's favor cannot be negotiated, manipulated, or lobbied for. Hindi mo pwedeng pupolitikahin natin dito yung favor ng Lord. Hindi mo palakasan lang sa Lord yan. Malakas naman ako sa ministry, pastor, pero hindi ako nagbabasa ng Bible eh. Okay lang siguro yun. Lagi naman po ako nagsaserve sa Lord eh. Okay na po ba yun? Enough na po ba? Proverbs 3, 5, and 6 says, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. And in all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Favor does not come from the right connections, kapatid. It doesn't come from the right handshakes, no? Or the right alliances, kung sino yung kilala mo, sino yung mga, kung anong affiliations mo sa buhay mo dito, sa career mo and all that. It comes from the right alignment with God. It says in Psalm 75, 6-7, no one from the east or the west or from the desert can exalt themselves. It is God who judges. Ang Diyos ho, ang may say. Sabi doon, He brings one down and He exalts another. Siya ho ang may final say, kapatid. Now, I'd like to give an illustration. Alam niyo po, I used to be a student who worked tirelessly. No, juggling school, maintain ng grades kasi walang pambayad ng tuition. And even holding a job at the same time. But you know what? I made a mistake. During my on-the-job training, nag-cheat po ako when I was in college. I cheated. Let me tell you how. I tried to cover it up, by paying the hotel to account 600 hours, completed logs, and even a certificate coming from them. Bakit? Working student po kasi ako. Nagtatrabaho ko sa gabi. I was working in a call center. Tapos, pasok ng umaga and all that. Trinay ko po ng mga ilang linggo, hindi ko kinaya eh. Parang sabi ko, mamamatay ata ako dito. Yung shift ko na parang 8 hours, tapos diretso ka ng hotel. Mag-work ka sa hotel kasi HR po ako eh. Student ako noon eh. HR graduate po ako. Tapos 8 oras ka din mag-duty per day, hindi ko po kinaya. Wala naman ho kong parent nun na tutulong sa akin. Sige, ano ka lang, OJT ka lang. Hindi ko kaya. So napilitan po ako. Nabayaran yung 600 hours na yun. Buti that time, may pera ako.
I was running for cum laude in our batch. I thought I had everything under control. Sa totoo lang, ako nga gumawa ng thesis namin eh. I poured my heart into it, but for some reason, hindi ko alam. Ako na unang nagpasa, yung professor ko, minarkahan po ako ng late. Sabi ko, wala akong magawa din. And he was so hard on me. No? Hindi, wala ka rin dapat sabihin pa. Aray ko po, ang sakit. Binigyan ako ng 1.8, lower than it should have been. And that small difference cost me the Latin honor I had been dreaming of. Yung cutoff po nun, 1.40. I ended up 1.44. It was so close, yet so far. The moment na yan, it hit me hard. It was so painful. Really painful. Kasi 4 years po ako nag-aral eh. 2 oras lang ako natutulog per day. Just to maintain my grades, make sure na papasa ako, maayos lahat, and all that. Wala mataas ang grado para wala akong bayaran sa aking matrikula. Ang sakit na makita yung estudyante, ibang estudyante yung magsasalita doon sa graduation speech. Sandali lang. Isa sa mga qualifications, walang dos eh. Wala akong dos eh. Hindi ako nagka-dos ni minsan sa card. Hindi familiar sa akin yung dos, di ko alam yun. Pero iba yung nagsalita, it was so painful. I realized that human effort, talent, and even cleverness cannot take you so far. True honor, it's the kind that lasts, the kind that opens doors to no one can close. It comes from walking in integrity. Nasaan yung integrity ko noon? I was a Christian, no? Pero, aray ko, hindi ko kaya eh. Marahil nakalimutan ko that time na walang imposible sa Panginoon. Siguro nakinig ako sa katawan ko na hindi ko na kaya. Or maybe baka may plano siya iba, inalaw niya mangyari yun. It comes from walking in integrity and obedience to God and His Word. And that experience taught me a lesson I carry to this day. God's favor cannot be rushed or earned through shortcuts. It is a reward of a heart that is fully aligned with Him. One that seeks Him daily, kapatid. Hindi ho to record ng mga accomplishments or successes. It's one that seeks and grows in knowledge through His Word at sumusunod po sa salita ng Diyos. Favor comes from intimacy with God, not from human effort alone. Now listen to this. Favor does not come from human merit alone, kapatid. It does not come from trying harder, positioning better, or pleasing more people. Yes. Hindi po yung ganun, kapatid. No matter how much you try, no matter how much you pour yourself, your heart into it, hindi po yan galing doon, kapatid. Because primarily and ultimately, next slide, favor comes from winning God's heart. Alam niyo yung obedience, hindi po yan maliit na bagay. Unang-una dyan po pumalpak si Adan at saka si Eva. Ikalawa, sa scripture po, ang salitang obedience is a deciding issue. In 1 Samuel 13:14, si Saul po did not lose the kingdom because he stopped believing in God. Hindi po. Ang problema, he lost the kingdom because he stopped obeying God. Tumigil po siya ron eh. Pinangunahan niya po yung Panginoon, yung mga instruction ng Diyos. Hindi siya matutong maghintay. Hindi niya sinunod kung ano yung instruction ng Diyos. Kaya sabi doon, ngunit dahil sa ginawa mo, sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo, papalitan siya ni David. Saul offered sacrifice
he acted so religious that he looked spiritual in public. No? Baka Diyos sa publiko, kapatid. Pero alam nyo, partial obedience is still disobedience. Alam nyo, God was not even looking for a perfect king. Hindi mo siya naghahangad ng perfect dapat yung magputol. Because He was a perfect God. He was looking for an obedient one. Hanggang ngayon, kapatid, He was looking for an obedient one. That's why Acts 13:22 gives us a sharp contrast. That when God speaks of David, hindi niya po hinighlight yung skills ni David kung paano po siya mag-harp. Siguro some of you magaling magano sa strings, magaling sa bass, magaling sa drums, magaling ka sa ministry na ginagawa mo ngayon. But look into David. Hindi po hinighlight ng Diyos sa Acts 13:22 kung ano yung skill niya, kung ano yung ministry niya, kung ano yung ginagawa niya, kung saan siya magaling. He didn't even highlight yung fight ni David with Goliath or even his leadership ability. No. Sabi sa Acts 13:22, sabi doon, si David ay isang lalaking aking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. Obedience, kapatid. And believe me when I say, David was not flawless. May kapalpakan po siya. Nagkamali po siya bilang hari. He failed, kapatid. But one thing marked his life. His heart was yielded to the Word of God. Kung si Saul, sa decision making niya, ang tatanungin niya, what will people say? Medyo people pleaser na rin siya, no? Si Saul. Pero si David, alam mo kung ang tatanungin niya, what does the Lord say? Sa ganitong sitwasyon ng life, ng pamumuno niya in all that. Sa anumang troubles and problems niya, sa kanyang kingdom. Yun po yung difference. Obedience is not about perfection, it's about posture. A heart that trembles at God's word. Hindi po alam mo nakundi ka na ng salita ng Panginoon, nanginginig ka na hindi ka na mapakali, na kailangan mong mag-sorry, kailangan mong ayusin to, because you have offended a holy God. Na you are aware na, alam mo yun, God is a jealous God, na wala ka ng time sa Panginoon, puro ka work, puro ka sarili mo. And then God confronted you through His Word. Nanginig ka, inayos mo yung buhay mo. It is a life that adjusts when God speaks. And here's the good thing. This is a principle you cannot ignore. Kapag nawin po natin ang heart ng Diyos, kapatid, His hand begins to move. His favor begins to follow. And doors begin to open that no human system can shut. Alam niyo, sa trabaho, for the last 9 months, nalulungkot ako, Pastor, kasi Tuesday to Saturday yung trabaho ko. Minsan, pag magpipreach, galing ng trabaho, diretso na dito, walang tulog in all that. But I really praise and thank the Lord. Kasi, I came to talk to my boss. Sabi ko, boss, pasensya na, medyo nahihirapan ako. Pwede ba kung may chance, may pag-swap ako ng schedule? Kasi kailangan ko talaga ng Sabado-Linggo eh. Magkakasakit ako nito, pag-uwi ko ng Sabado, diretso na ministry, kami na ako uuwi, hindi ako natutulog. Tumataas yung BP ko madalas ako magkasakit and all. Pwede bang bigyan mo ko ng schedule na maayos? Sabi ng boss ko sa akin, ba't ngayon mo lang yung sinabi? Ano ka ba? Pastor ka ba? Opo eh. Ba't hindi mo sinasabi sa akin? Sabi ko ginamit po sa akin yan last time eh. Na para bang ayoko kong madumisan yung pangalan ng Panginoon.
Nagagamitin pa sa akin yan ng boss ko last time. Sabi niya, hindi ako ganun. Sana sinabi mo sa akin ng maaga. Alam niyo mo nangyari? Nag-request ko agad siya ng schedule. Nag-provide ng Lord, no? Nag-swap yung schedule ko, nagkaroon ng swapping ng schedule. Nabagyan ako ng schedule na pabor sa ministry. Not only that, alam niyo yung mga teammates ko, they've been complaining about their schedules. Kasi Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ang pangit talaga, no? Pero alam niyo, nagpalit ako ng schedule. Buong team namin napalitan yung schedule. Lahat Saturday, Sunday silang lahat. Hallelujah, di ba? That's favor, kapatid. Hindi lang sa'yo, pero doon sa community mo. No? Kung nasan ka. Next slide. Talent may impress people. Tandaan po natin ito. Talent may impress people, but obedience moves God. And that's why David found favor and won God's hand. Sana yun po yung ating prayer and goal. Now, daanan lang natin ng konti yung immediate context ng Deuteronomy 6:6-9 para mas ma-appreciate po natin. Moses is instructing a people about to inherit God's blessing. Naalala niyo po yung mga Israelites, they suffered oppression and they were longing freedom. Naging mga slaves sila, kapatid, for 400 years or over 400 years, no? But in the mighty power of God, narinig po yung kanilang mga pag-iyak, yung kalungkutan nila, kapatid. And God has raised Moses to lead them out. Naalala din po natin that through Moses, God sent plagues on Egypt. Maalala natin yung miraculous escape na ginawa ng Diyos sa harapan ng mga Israelites. They crossed the Red Sea on dry ground, no? Hinati po yung hinati po yung Red Sea ng Diyos. Nung hinabol na ho ng mga Egyptians, ang mga Israelites, hindi na ho sila nakatawid. It was a clear demonstration that God alone delivers His people. The Israelites also spent 40 years, kapatid, sa wilderness. Na dapat saglit lang yun eh. Pero tumagal ng 40 years. Pero ang mga Israelites po kasi, dumaan po sila sa time ng testing, ng provision, at saka ng instruction. God was refining them, teaching them to obey, teaching them to trust. Pero despite those miracles na ginawa sa kanila ng Panginoon, harap-harapan, they still failed. No? They struggled. They complained about their fear and disobedience. It only shows, no, kapatid, na yung mga blessings po, it require faithful trust in the Lord talaga. And even in Mount Sinai, when God gave the 10 Commandments and the detailed law, sa totoo lang, it was meant to shape their hearts, govern their actions, and guide their community as God's chosen people. Obedience to these commands was the key to receiving His favor and thriving in the promised land. And so sadly, when I was reading actually Deuteronomy 1 to 6, no? Ilang beses inulit ni Moses. Ilang beses niyang inulit na siguro nais pa siya makipag-negotiate, no? Kung siya makapunta sa kahit Canaan. Ngunit sabi ni Yahweh sa kanya, huwag natin pag-usapan yan.
Tapos na. Okay, nakapag-desisyon na siya, hindi talaga siya makatatawid. Sulyapan mo na lang kung saan yung yung promise land, no? Now, why did God, I have this question in mind, why did God place such a strong emphasis on obeying His decrees and commands bago po sila pumunta at bago nila i-claim ang promise land? First, obedience was directly connected to blessing in life. If you would read those verses, kapatid, you will find out na yung commandment ng Panginoon doon, there were not restrictions. Sa totoo lang, pathway yun. Yun po yung key performance indicator para po kapag nasunod nila yun, sila ho ay magta-thrive. Sila po ay pagpapalain sa lumang ipinangako sa kanila. Ikalawa, obedience was necessary for faithful stewardship. Alam niyo kapatid, alam kasi ng Panginoon na kapag pumunta itong mga Israelites doon sa promised land, as compared dun sa mga dinaanan nila, kasi may mga dinaanan sila na kinumad ng Panginoon na sige, sakupin niyo yan, that kailangan yung ubusin to, patayin to, wala kayong ititira, survivor. Lahat ng mga makukubkob nyo, sunugin ninyo, sinasabi doon. Pero pagdating ng promise land, alam ng Diyos, meron kasi doon mga blessings na hindi naman nila in-earn. May mga houses na hindi naman sila yung nagtayo. At ang problema kasi, nakikita na ng Diyos, ni Yahweh, na pagbira, itong mga Israelites na ito, pagdating doon, pag walang instruction itong mga to, walang guidance itong mga to, nako, pambira, magkakaproblema to. Baka hindi nila pangalagaan yung blessing. Diba? Importante sa Diyos yung stewardship. Kasi prosperity must never lead to spiritual amnesia. Nangyayari po ba yan sa atin sa panahon ngayon? Pambira, pray nung bless nakalimot. Yun masakit eh. No, nangyayari pa rin sa atin yan sa panahon ngayon. Na kapag nandyan na yung blessing, nakakalimot, magpasalamat, nakakalimot, na lumuhod ulit at manalangin sa Diyos, magpasalamat. Na hindi lamang tayo dapat lumalapit sa Panginoon kapag may problema tayo, may kailangan tayo. But of course, we have to thank God sa araw-araw ng life natin. And most especially, when God, diba? When God does or do great things sa life natin. And when God answered prayers, di ba? It's always important. Hindi yung buntong niya, ay, thank God, ito na. Huwag ganun kapatid, huwag natin shortcutin. Ikatlo, obedience protected Israel from idolatry and misplaced trust. Alam nyo kasi, yung promised land, marami pong mga pagan countries, nations, no? Malapit sa kanila, maraming napapalibutan talaga sila nito. And God was calling for an exclusive devotion to the Lord na kailangan i-keep ng Israelites from following other gods and placing trust in human or worldly powers. Ba't kasi sinasabi ito? Bakit ganon? Nung ang tagal-tagal nga lang yun sa Mount Sinai, di ba? Ang tagal bumaba eh. Anong ginawa? Nakolekta ng mga ginto eh. Nagtayo ng golden calf eh, habang naghihintay eh. So it only means may possibility na pagpunta nila doon, ako, pambira, sasamba na naman to sa iba, sa Diyos-Diyosan. Obedience reminds of God's mighty acts. The laws kept Israel mindful of God's power and faithfulness from delivering them from Egypt to giving them the land. Alam niyo, kung babasahin niyo yun, paulit-ulit na sinasabi, obey this, keep this, lagi sinasabi doon. Bakit? Sabi doon, nire-remind ni Yahweh sa pamamagitan ni Moses, yung mga Israelites, sa kung anong ginawa ng Diyos sa kanila. Madali yung makalimot. Yung mga Israelites tayo po ba madaling makalimot? Tayo po ba? Do we sit down to talk about what God has done sa life natin from the past?
O tapos na, pasispas, pastor, huwag na yun. Tapos na yun. It's always nice to remind us of what God has done sa life natin. Para wala akong lalambot-lambot na Christian. Kapag mayroon naman tayong bagong problema, mahina na naman tayo. Nakalimutan natin kung anong ginawa ng Diyos sa nakaraan. Amen. Like it is gonna be the same God Amen. who will show up and perform miracles and breakthroughs in front of you. Amen. Kailangan nila ng constant reminder, kapatid. Nakita niyo ba kung gano'ng katindi yung pag-ibig ng Diyos sa Israelites? And I came across reading na parang kung sakaling kayo ay matisod, kahaling kayo ay hindi sumunod sa mga instructions, I will still be faithful to my covenant sa iyong mga ancestors. Aray ko, heartbreaking, nakakalungkot naman na parang, di ba, parang kung tao ka, makita mo na galing sitwasyon, pambira eh. Hindi na sumunod, pero magiging faithful pa din, no? Wow. Next slide. Short lang naman itong mga topic ko, mas mahaba yung intro ko para ma-appreciate ninyo kung ano yung tatangakin natin kasi instruction lang to eh. Point number 1 is divine favor begins when God's word dwells deeply in our hearts. Paano ba yan? Sabi doon, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all of your heart and with all of your soul and with all of your strength. These commandments I give to you today are to be on your hearts." 1.1, sabi diyan, divine favor begins with right devotion. Deuteronomy 6:4-6, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all of your heart and with all of your soul and with all of your strength." Notice this, that Moses begins with one word, hear. Sa Hebrew po, pag translate mo po yung salitang hear, ang Hebrew word po niyan ay shema. Hindi po yan yung pag nagulat ka, shema. Hindi ganun ha? Kung may natatawa, hindi po yan yun. Shema. Pag sinabi mong shema, kapatid, hindi lamang narinig mo, pero nagkaroon ka ng intensyon. Meron kang intensyon to obey kung ano yung narinig mo sa Panginoon. Inulit ko. Hear, Shema. Hindi lang po yan dahil narinig mo lang ng tenga mo. Tumama mo sa puso yan. And you were convicted. And you were willingly, and you're willing to obey God. Kung ano instruction ng Diyos. Kapatid, God is not impressed with how much scripture you know. Do not get me wrong, maganda yun. Tayo po yung nagkakabisado ng mga verses on a daily basis. But the question is, pinapamuhay po ba natin yan? God is moved by how much scripture you live. Then God declares the Lord is one. This is a call to exclusive loyalty. Divine favor flows to those who love God completely, not selectively. Kapatid, it's always important, no? Alam niyo, ewan ko kung nakapanood niyo sa Facebook o ako lang. Merong isang religion na nagde-depend talaga ng kanilang faith, ng kanilang doctrine, traditions, and all that. Nakaka-stress. Pero sa totoo lang, it has lots of human traditions in it. Marami ding personal opinions, no? Marami rin, hindi ba naman, may mga cultural preferences. May mga tao, no? They read the word, pero alam mo yun, paano ko ba i-apply ito sa preferred kong buhay? Ganun, ha? Hindi sa plainly kung paano ko ba i-apply ito sa buhay ko ngayon. No? Hindi lang po
Hindi lang mo marahil mga hindi pa mananampalataya. Marahil mga Christians din. Paano ko i-apply yung salita ng Diyos sa preferred kong buhay? No? Huwag din po tayo magbawas. Ang ibig sabihin yan. Hindi po pwedeng selective yung obedience natin. Hindi po pwedeng cherry picking sa Bible kung ano lang yung susundin mo. Yung makakapagpaluwag ng loob mo, makakapagpalakas sa'yo, makakapagpa-encourage sa'yo. Pero pagdating na sa repentance, pagdating sa turo ng obedience, nire-reject mo. Hindi mo pwedeng ganon. Hindi mo pwedeng i-ignore yung mga hard commands. Hindi rin po pwedeng watered down truth. Pag sinabing watered down truth, ganito po yan, illustration. Imagine, sino pong may anak dito, nagbibigay ng medicine. Na dapat, ito yung dosage na kailangan niyang ibigay sa kanyang anak. Pero diniliyot niya sa mas maraming tubig. Sabi, ganito lang karaming tubig ha. Ganito lang dapat. Sa ganitong dosage, dinito mo ng ganitong tubig, for example, dinamihan. Ginawang 500 ml sa may kinalo. Yan po yung watered down truth eh. No? Uminom naman po ako ng gamot. Pinainom ko naman ako ng gamot, Dok eh. Bakit bumalik pa rin yung kanyang sakit? Di ba? Ang rason eh, ayaw ko kasi ng anak ko yung lasa. Nilagyan ko ng asukal yung gamot para medyo matalis. Kaya, ito ang problema kung i-ano po natin yan sa pagsunod sa salita ng Diyos. Para bang harmless, no? Para bang harmless. Pero, it doesn't bring transformation. Nagbasa naman ako ng Bible, Pastor eh. Nagbasa ka ba? Ang tanong, sinunod mo ba ng buo kung ano yung eksaktong sinabi? O kalahati lang. In short, God's word is complete. It does not need anything kapatid. Next slide. Alam ko, pamilyar kayo dito eh. Pwede mag-comment? Aray ko, hindi ako mag-comment. Marami mo ba ditong low bender din? Kasi sa politics, maraming low bender eh. At yung mga Christians po, hindi po dapat low bender ng salita ng Diyos. Yun lang po yung gusto kong ipunto. Wala po akong gustong iparihat dito. Pero alam ko naman yan, hindi na ako magko-comment. Ang masasabi ko lang, aray nila. 1.2, divine favor flows from internalized word. Sabi sa Deuteronomy 6:6, these commandments that I give to you today are to be on your hearts. Notice that God did not say, put these words into your notebook. Ang sabi, dapat sa puso. Kamusta po yung mga Bibles natin? Ang tanong. A Bible on your shelf will not change your life, kapatid. Okay? Hindi ko pwedeng kailangan yung Bible na katabi, maganda yung lalagyan, hindi naaalikabukan. Baka mas concerned po tayo doon. Kasi Bible yun, kailangan ingatan. Kailangan huwag galawin, huwag pagalaw sa bata yan. Bible yan, salitain ng Diyos. Baka mapunit. Pero ang pinaka-concern po doon, binabasa po ba natin? At tinatry po ba natin gamitin talaga sa araw-araw? Taas ng kamay, nagbabasa. Huwag na. Sagutin din yun sa isip niyo. Wala akong gustong ipunto. Ang gusto ko pong sabihin, magbasa po tayo ng Bible. Okay? Only a word hidden in the heart releases divine favor. You don't win your spouse's heart by memorizing their name. Yeah, sino po yung mga mag-aasawa dito? You won't win them. You cannot please them by just, kailangan kabisado ko siya, ganito, ganyan. Kabisado mo pangalan niya, no? Hindi pwedeng surface level lang. You win it by knowing what pleases them. And in the same way, God's favor comes
when His Word shapes our decisions, not just your devotionals. You keep on reading God's Word, pero you don't have faith. Hindi mo pwedeng mag-please ang Panginoon without faith. Diba? Is God's Word shaping your values? Paano po tayo mamuhay, makisalamuha, makipagkapwa-tao? How's your finances? Diba? Is God's Word shaping our finances? Our relationships? And yung integrity natin, lalo higit kapag wala hong nakatingin. Mga kapatid, favor follows those whose hearts are governed by God's Word every day. Importante po yan. Ikalawa, divine favor grows when God's Word is lived and spoken daily. Deuteronomy 6:7 says, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong mga tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. When God led the Israelites out of bondage, out of slavery, kapatid, sa kanilang pagkaalipin, He commanded them to teach their children all He had done for them. Ituro nyo sa inyong mga anak kung ano yung ginawa ko sa inyo. Ikwento nyo. Nais po kasi ng Diyos that the generations to come would continue to uphold yung mga commandments. Tayo mga magulang, we don't just have the responsibility na palakihin lang yung anak natin, pakainin natin, pag-aralin natin, damtan natin, but we also have an assignment from God to impart God's values at yung katotohanan po mula sa Kanyang salita. Sino po rito tinuturuan yung anak magbasa ng Bible as early as mga ganitong edad? Siguro kapag bata, ang papabasa mo lang yung mga magagandang stories, bedtime stories and all that. Akala ko ganun lang. Akala ko, si Thea, nung lumalaki yung anak ko po, 6 years old, going 7. Akala ko, hindi ko siya magiging interesado sa Bible. Actually, yung anak po namin, meron siyang mini devotional. Parang may God's Word siya na pangbata talaga na bed night, bago siya matulog. Try namin ibigay sa kanya yun. Magbasa siya kasi she loves reading na eh. And then alam niyo po yung anak ko, sa paghapon, alam niyo po yung anak ko, sinasabi ko nga sa misis ko. Alam mo, Mami, si Thea, lagi niya akong nire-remind, Daddy, before we sleep, can we play the audio Bible, Daddy? Gustong-gusto niya yun, nakikinig siya ng God's Word bago siya matulog. Sa matter of fact, pampatulog niya yun. Alam niyo, hindi makatulog yung anak ko last time dito kasi may sakit siya. Kahapon ba yun? Unang isang araw. Hindi ko siya makatulog. Sabi ko, Lord, yung anak ko kawawa, ubo ng ubo. Umot ng umot ba? Nakakainis yun, yung umot ng umot. Tapos naggagawa ka ng itchy. Nadidistract eh. Sabi ko, Lord, paano ko comfort si Thea? Parang hindi niya trip kung ano man yung comfort eh. Nagawin ko sa kanya. You know what I did? I played the audio Bible. Yung anak ko nakatulog. Nakakatawa, di ba? Next slide. What does it mean for us today? To impress God's Word means to press it deeply into life through consistent, intentional teaching. God calls parents not to casual instruction, but to deliberate spiritual formation, where His Word becomes part of everyday conversation and normal routines.
Teaching happens in daily life, at home, on the road, at work, and at rest, making the home the primary classroom for God's Word. Alam niyo kapatid, yung salita ng Diyos is not learned by accident. Okay? Hindi yung pag nauntog ka, biglang, uy, alam tayo mo nang alam ng God's Word. Hindi yung ganun yun. It requires someone to step up and teach. And someone to set the example. Kasi if no one leads, kapatid, God's Word, God's instructions, God's commandments will not be passed on. Hindi po yan maipapasa. Baka po tayo, nag-expect tayo na yung anak natin, Christian tayo, atin po tayo ng simbahan. Dahil lumaki na tayo ng simbahan, paglaki niyan, pambihira. Faithful sa Lord kagad yan. As early as now, kapatid, share mo na ng gospel yan. Habang maaga, o anak, may problema tayo, mga makasalanan tayo. Bakit lagi na bang ginawa ko? Yeah. Explain natin yun. You have to explain that sa ating mga anak. Explain natin kung anong ginawa ng Panginoong Jesucristo sa sangkatauhan. Explain natin. Ituro natin sa ganito kaaga. Kasi kung hindi, alam nyo yung mga social media influencers na yun, ang titindi. Minsan matindi pa nga yung cartoons eh. Ito, kidding aside wala akong gustong patamaan. When we were having fellowship, may gustong mag-share ng kanyang, mag-share ng testimony and all that. Pero narinig ko, yung gusto niyang bitawang salita, galing sa cartoon. Galing sa cartoon eh. I remember watching this cartoon and it says ganito ganyan, blah 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 blah. Aray ko. Baka gusto niya lang i-relate. Don't get me wrong. Ang sinasabi ko is that hindi ko pwedeng hayaan natin yung media, social media influencers, no, yung mga habits na natutunan sa paligid, na yun yung matutunan nila. O kaya naman ang barkada. When we say deliberate teaching, it means intentional and purposeful. Hindi mo parang nagkataon lang kasi may time ka lang, o baka napaka-random mo, bigla ka nagturo ng God's Word. Hindi po ganon. When God calls parents to deliberate teaching, He's saying, it means choosing to talk about God's Word on purpose. You have to make time on purpose. Nagpe-pray po ba tayo? Nagbabasa po ba tayo ng Biblia? Sa bahay? Tinatry po ba natin i-live out yung bawat instruction ng Lord sa atin? Even when it's inconvenient. Kailangan sasadyain mo. Children learn what God matters to God, not only by what we say, but what we live. When we talk about the most and prioritize most, reveals what we truly value. Kagabi, sabi mo ng misis ko, Daddy, siguro natotoxican siya. Kasi nasa kabilang kwarto siya, gumagawa ko ng preaching. Sabi niya, Daddy, yung mga kapitbahay natin sa labas, kasi meron silang culture. Every week, nagkakaroon sila ng boodle fight. Walang occasion. Boodle fight lang. Pero sabi ni Mrs. Daddy, itong pinag-uusapan nila sa baba, naririnig ko eh. Nagpe-prepare siya, nagpa-plan siya, ganyan. Puro mga parang kalokohan yung mga pinag-uusapan nila, mag-aasawa pa sila doon. May mga anak pa silang kasama, tapos pinag-uusapan nila yung mga malisyosong bagay. Diba? Ang point ko po is that, sana sa loob ng bahay natin, pinag-uusapan natin yung mga bagay na nagpapakita ng identity natin as Christians. Yeah, we talk about God's Word, we talk about kung gaano kabuti yung Panginoon, no? Imbes na mag-chismisan lang tayo, we talk about yung mga testimonials, no? Kamusta ka this week? Kami ganyan kami lagi ni Mrs. A. Kami, kamusta ka ngayong week? Anong nangyari sa'yo?
balita sa iyo, may mga struggles ka ba? Are you okay? May problems ka ba? Let me know. Kamusta ang Lord kamusta ang ginawa ng Lord sa iyo? Yeah. Talk about that. Ganon din sa anak ko. Alam niyo po, pag nakikita kami ng anak ko, pag niyayakap ko yung anak ko sa kanya, anak, how's your week? Kamusta ang school? Okay. Anong meaning sa iyo? Yeah. We talk about that. Importante mo yan, kapatid. Next slide. God's word is to frame the entire day from beginning to end. Bago tayo pumasok sa trabaho, sa school, bago tayo maghawak ng cellphones, kailangan yung salita ho ng Diyos yung mag-set ng tone ng bawat araw natin. So that guided po yung paano tayo mag-isip, paano po tayo magsalita, at paano po tayo mag-respond. Diba? Minsan lalabas ka lang po ng bahay eh. Kakapray mo lang, pambira, nakakainis talaga yun ha. Diba? Paano kung di ka nakapray? Baka siguro nakapagsabi ka ng bad word, no? O baka nakipag-away ka sa labas. During the day, no? May mga decisions na kailangan gawin. Tetestingin yung mga attitude natin, yung mga characters natin. Kaya importante po na tayo po yung nagbabasa ng salita ng Panginoon because God's Word reminds us what matters most. Ano bang mas importante? Diba? Pag may gumawa ng masama sa iyo, mas importante bang palagan mo? Awayin mo rin, saktan mo rin, gawan mo rin ng masama? Anong sinasabi ng Biblia? Diba? Pag sinampal ka, ano gagawin? Bigay mo yung kabila. Diba? Ano ba sinasabi ng Biblia? Importante po yan. When God's Word only shows up on Sunday, para lang yung dekorasyon. Pero when it frames our daily or everyday life, it becomes a direction, kapatid, sa buhay natin. This is why God says, don't just preach my word, live it out loud. This is not pulpit discipleship. This is life-to-life, life-on-life discipleship, where faith is seen, heard, and practiced every day. The secret to receiving God's favor isn't doing the right thing once in a while. It's about living God's word at the center of your life every day. Okay? Hindi po yan yung parang pag gumawa ka ng mabuti, bigyan ka ng pabor ng Diyos mamaya. Hindi ko ganun yun. It's about living God's word at the center of your life every day. When we think about it, talk about it, and follow it daily, God's favor naturally grows and lasts. Last point, kapatid. Divine favor is sustained when God's word is passed through generation. Sabi rito, tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and your gates. Alam niyo kapatid, yung kapatid ko, grabe. Yung kapatid ko po na hospitalized itong week ito. And I think for brothers who assisted me in prayer. Hindi niya daw kaya, may problema siya sa colon. Bago siya ma-discharge, sabi ko sa kanya, Tol, kasi magkalayo kami, nasa Caloocan po siya nakatira. Tol, palagay mo, bakit nangyayari ito kaya sa iyo? Ba't kaya nangyayari? Ano kaya ang purpose ng Lord? Diba? Magkaiba ko kami ng mundong nilalakihan ng kapatid ko eh. Nasa tamang edad na po yung kapatid ko, may asawa at anak na hindi ko siya pwedeng puwersahin. Alam ko, parehas kami lumaki sa pamilya na, alam mo yun, ay ito yung unang tinuro sa amin, you know, that. Pero yung paglaki namin, hindi na kami magkakasama eh. Yung kapatid ko, occasional nagsisimba, seasonal pag pwede eh. Sabi ko, Tol, let me just remind you. Yeah. Tol, may anak pa. May anak din ako. Kailangan natin ipasa yung pabor.
Tell you what, kapatid, sabi ko sa kanya, alam mo, sa totoo lang, marami akong struggles, ayaw ko eh. Sabi ko sa kapatid ko, alam mo, dami akong problema ang pinagdadaanan. Pero alam mo, nabibless ako kasi parang sa dami ng problema dumadaan sa akin. Hindi ko siya masyadong makita, maramdaman. Alam mo, the reason why I post pictures on Facebook, hindi yun para sa mga likes ninyo. Kasi I wanna be reminded. Pag nag-scroll ako, makita ko lahat ng ginawa ng Lord sa akin. Despite ng daming problema, daming noise and all that, babalikan ko yung ginagawa ng Panginoon. So that I can trace back kung ano yung ginawa ng Panginoon sa life ko. Para hindi ko ma-discourage sa buhay na ito. Sabi ko dun sa scripture, no? Ginamit ko yung illustration ng kamay. Sabi doon, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali ninyo ito sa inyong mga noo, at isulat sa mga hamba ng pintuan at inyong bahay at mga tarangkaan. Let me simplify it. Yung hands, yung sa kamay, it represents what you do. Yung sa forehead, it represents how you think, how you decide. Yung door frames and gates, it represent where you live, where you live. Yung community mo, yung network mo. Favor follows a life that is intentionally lined up with God, not a life left to chance. Kapatid, we cannot live one way in public and another way in private. Tapos mag-expect po tayo na yung paborbo ng Diyos magre-relate sa atin. Hindi ko pwedeng may dual identity po tayo as Christians. Amen. Kailangan, kung sino ka sa loob ng simbahan, pag uwi mo yun kapatid. Yun po yung challenge sa bawat isa sa atin. And God is saying, let my word direct your life. Let my word shape how you think. And let my word rule your home and influence everyone within it. No? Kaya nakakatawa po yung, alam nyo, babasa ko yung praises ni Ate Marie, sabi niya, salamat ang Panginoon ng kumikilos, kasama ko si hubby ko, or ano ko ng tawag. Tapos sama sa Bible study, nakaka-bless eh. Diba? Share ko lang doon. Malapit na ho tayo. Thank you for your patience. Many Jews have taken the concept of putting God's laws on doors, hands in hand, literally. Yet the emphasis in these passages is on the importance of the law. Sabi ko ng mga Old Testament scholars. They want to put it that way. Parang yung emphasis po nun, ng mga passages na yun, is sa kahalagahan po ng law, ng decrees ni Yahweh. The law of the Lord is perfect, according to Psalm 19:7. At kung babasahin po natin yung Psalm 1, it emphasizes the importance of meditating yung salita ng Panginoon day and night. We should never forget it. Or it should be a part of our daily lives. The Word belongs in our hearts, not just on our foreheads. Next slide. Ito po yung kagandahan. Tatawilin lang natin po ng konti kasi paano po sa panahon natin ngayon? Kasi ano po yun eh, covenant promise po yan sa mga Israelites eh. No? Sa atin po, sa panahon natin ngayon, Christ is the living Word made flesh. He perfectly obeyed the Father and perfectly loved God with all his heart, soul, and strength. So kay Kristo kapatid, the Word is no longer written only on stone, pero dapat po yung salita ng Diyos na nasa puso natin. Okay? The Holy Spirit empowers us to live out the Word daily. Praise be to God, may katulong po tayo. Yeah? Partnering with us sa ating araw-araw na buhay. And in Christ, obedience is not about earning favor. Response na po siya
sa grasya na tinanggap na po natin mula sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. In conclusion, may mga humingiti parang puti na tapos na. Pag ikaw talaga mahaba lagi. Gigets ko po kayo. Excuse me. Divine favor begins when God's word dwells deeply in our hearts. Ikalawa, divine favor grows when God's word is lived and spoken daily. Divine favor is sustained when God's word is passed through generation. Kapatid, let me say this plainly. If you want divine favor in your life, do not chase favor, but rather chase God's word. If you want favor, chase God's word. Okay? Starting today, I encourage each and everyone to put God's word back at the center of our home. Kung sakaling nawala man noong 2025. At naway maging consistent tayo kung tayo ay tuloy-tuloy mang gumagawa nito. I encourage you to put God's word back at the center of your decisions. And put God's word back at the center of your life. Because when God's word rules your heart, hindi mo kailangan pilitin ang pabor ng Diyos. God's favor follows your life, kapatid. Hahabulin ka ng pabor ng Diyos. Amen. Ng kagandahang loob ng Diyos. Last slide. Divine favor is not earned by talent, schooling, or who you know. It comes from Him alone. Kaya naman, remember that favor comes from winning the heart of God. Sana yan po yung maging target natin this 2026. Alam nyo, I was reminded nung nagkaroon kami ng prayer and fasting. Naalala ko, wala akong pinag-pray na sarili kong prayer. Ang pray ko, Lord, help me. Help me this 2026 na mas makilala pa kita, mas marinig ko pa yung boses mo. Ihabol mo pa yung sarili ko na, alam mo yun, mag-submit ako sa'yo, mag-surrender ako, tanungin kita kung ano gusto mong gawin this 2026. Kasi na-experience ko, kapatid, ng 2025. Na hinayaan ko yung Lord na i-direct yung path ko eh. Na-experience ko siya. Kaya yung prayer and fasting, yun yung prayer ko. Lord, yun yung gusto ko. O yung gusto mong gawin, gusto mong pagawa. Kasi I've seen miracles eh. First hand, I've seen those. And how do you win God's heart? It's not by religion, kapatid. Amen. It's not by position. Hindi kailangan na busy-busy ka, may position ka sa church and all that. Hindi to, it's not about your showing or performative spirituality. We win God's heart when His word wins His life. Or win our life, sorry. And that's exactly what Deuteronomy 6:4-9 teaches us today. God bless us all. Praise God. And to God be the glory.